Ilang bahagi sa Bicol Region at isang parte ng Southern Luzon makakaranas na may mga tsansa na mga isolated rain showers. Nalalabi naman sa katamtaman at mostly fairly weather naman tayo. Maliban na lamang sa magkakaroon pa rin ng isolated rain showers sa silangang bahagi pa rin ng ating bansa. Bagamat katahimik ang shale line pero yung boundary ramdam pa rin sa may bandang Bicol Region, extension, ayan, ang boundary ng shale line na napakanipis, is the least magbubunsod pa rin yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Davao Region sa katimugang bahagi ng Mindanao, makakaranas pa rin ng near equatorial trough rain showers. Hello, good morning mga folks. Welcome pumali sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, January 31, 2025. Ang oras sa ating boss web ngayong umaga o magtatanghaling tapat na alas 11:37 na ng umaga. Maulap at asahan pa rin ng mga kalat-kalat at isolated rain showers sa silangang bahagi pa rin ng bansa. Kitang-kita pa rin sa ating Doppler radar imagery mula sa data feed, of course, si Pag-asa. Kitang-kita ay nagiging maulan pa rin ang parte niyan ng Polillo Island sa ilang bahagi ng Quezon Province. At maulap din sa bahagi rin ng Calabarzon area ngayon dahil yung trough extension ay nagpapang-abot dyan sa pagitan na yan ng Olongapo o bandang Mindoro area. Bagamat manipis ito, magiging makulimlim lamang ang magiging mostly na magiging panahon natin sa paligid ng Calabarzon at asahan din ang medyo makalat-kalat na ulan sa parte nga po ng Camarines Norte at ilang bahagi pa rin ng Bicol Region dahil rin sa tuloy-tuloy pa rin na salubungan ng Estelis. Bagamat sa ibang mga weather analysis hindi nila dinedeclare na may shear line, pero sa ating actual satellite imagery kita pa rin yung manipis na boundary ng shear line dito sa may bandang Eastern Visayas area. Yung lower altitude niya na mga around 800 meters. Yan. Pero yung yung upper lagpas 800 meters hindi masyado kita o masyadong scattered. Trough lamang ang nakikita. Pero yung lower side, kitang-kita naman po sa satellite imagery. So, hindi masyado certain yung shear line na nagbabounce. Pero makikita natin sa water vapor sa silangang bahagi ng Visayas, nagre-reaccumulate yan. So, patuloy pa rin kayo makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan, ha? Especially sa may bandang Eastern Visayas. Siyempre, damay din ang parte ng Bicol Region na makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Ganyan din sa bahagi ng Camarines Norte. So magdala po ng payong, ha, dahil asahan ang maulan pa rin na panahon ninyo ngayong darating na weekend. Sa ating lightning detection system, so far walang na-detect na aktibong lightning strikes. Diyan lamang sa parte dito sa bandang Ilocos Norte or pagitan ng Cordillera Administrative Region siguro. Yan, o bandang Ilocos Norte sa may bandang Bangged siguro, pagitan o ng Ifugao area. So, masyado naman mataas sa Ifugao. So, probably bandang Bangged o bandang Ilocos Norte po yan. Isa lang naman ito. So, probably normal yan kapag medyo nagkakaroon ng naglalarong thermal inversion tapos tumataas ang electrical presence. Nagkakaroon ng mga ilang pagkulog at pagkidlat. Probably mga cloud to cloud po yan. So, walang masyadong alalahanin. Dahil sobrang lamig po ang bahagi na ng Extreme Northern Luzon. So, medyo mahamog pa rin tayo. Sa mga high altitude ng bahagi ng Benguet ay medyo makikita ninyo yung epekto ng thermal inversion. Mababa yung level ng ulap sa inyo, sa level ninyo. Sa taas, clear skies po. So, ibig sabihin yung thermal inversion nag-accumulate po sa taas ninyo. Kaya magandang kumuha ng mga pictures niyan. Kung mga taga-Atok Benguet kayo, ganyan, tapos nasa level, makikita ninyo, low level po yung kaulapan. Approximate mga 800 meters po yan. Kaya, pag nasa tuktok kayo ng Atok Benguet, makikita nyo, mababa sa elevation ninyo yung level ng ulap. Ang ganda ng view niyan. Tapos, makikita nyo sa upper part ninyo, clear skies po yan. Kaso, medyo nag-orange o reddish yung kulay ng itaas niya. Dulot yan ng thermal inversion. Kapag kaganyan, yung mas mababa sa elevation ng Benguet, yung pollution dyan nagtatrap sa mababang altitude. So, ganyan po ang nagiging epekto niyan. So dahil napakalamig pa rin ng Extreme Northern Luzon ay asahan po mas mahamog po ang medyo lower altitude na parte at napakaginaw po ang bahagi ng yan. So mag-jacket po mga folks.
Sa ating current conditions, overcast, gloomy pa rin, haze at mostly cloudy pa rin ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So tuloy-tuloy pa rin tayo na makakaranas ng ganyan na halos mahamog o gloomy ang paligid dahil pa rin sa tuloy-tuloy natin na amihan at lalo nang mas maginaw kapag sa gabi at madaling araw. Halos mamamaluktot ka sa ginaw at talagang hindi na kayo gumagamit ng ventilador. Pinapatay nyo niya sa sobrang ginaw po mga folks at naranasan ng inyong lingkod niyan dito. Sa lowest temperature na itala na weather station, kaninang 5:24 AM, nakapagtala kami ng pinakamababa na naman na 22.7 degrees Celsius. Naku, napakasarap naman ng ginaw na gantong kalamig. Sana kahit sa kung po pwede lang po no, hanggang hot dry season natin, ganyan yung temperatura natin ano. Kaso hindi po mangyayari yan dahil nagbabago po ang galaw o posisyon ng ating mundo. So 22.7 degrees Celsius po, pinakamababang na itala dito sa amin sa Caloocan. So malamang sa Tagaytay ay mas malamig po yan. Mas malamig ang temperatura dyan. Malamang below 20 degrees yan. Approximate siguro. Kaninang 5:24 AM po ito na itala sa amin. At kahapon pinakamataas na itala namin sa Caloocan. Highest air temperature 29.3 degrees Celsius na napakaginaw na maikukonsidera ito. Which is pinakamataas na temperatura na namin yan. Kahapon ito ng hapon at 2:24 PM. Meaning ay halos zero heat index tayo o zero indicated heat index dahil nasa 33.4 degrees Celsius lamang ito. Ibig sabihin ay halos walang heat index na nararamdaman tayo dito sa amin sa Caloocan at sa buong bahagi ng Metro Manila ngayon. So halos hindi totally may consider parang zero heat index tayo niyan o halos walang mararamdamang heat index dahil napakababa, 33.4 degrees Celsius lamang. Kung itatabi naman natin sa PH streams and past 24 hours, ang San Jose naman sa may Mindoro, dyan sa bandang Kaluran, ang may pinakamataas na air temperature na 34.8 degrees Celsius. Kaya mapapansin ninyo, mas drier po ang parte ng Kaluran kumpara sa may bandang eastern portions. Mas wetter po ang bahagi ng yan o mas mataas ang humidity. Hindi masyado din sa may bandang Kaluran dahil nga po pagka ganitong buwan mas drier po ang bahagi ng kaluran ng bansa. So 34.8 degrees Celsius, pinakamataas na temperatura nito sa bansa sa parting Mindoro. Sa Baguio City naman ay nasa 15.4 degrees Celsius na napakaginaw po ang bahagi ng yan. So since nasa 15 degrees Celsius, mga around 13 to 12 degrees Celsius naman. So bahagyang tumaas ng konti sa may Baguio City pero may ikututuring pa rin napakamaginaw pa rin na temperatura yan ha. So sa mga namamasyal sa Baguio City ay mag-jacket-jacket dahil napakaginaw o halos mahamog ang paligid ninyo dyan sa may bandang Burnham Park. So lalo na sa hapon o sa gabi, very foggy yan. So ingat na lamang sa mga bumibiyahe at mga namamasyal dyan. Sa inyo na naman, ang Dayat Camarines Norte nakaranas ng 81 mm na total rainfall. Well, hindi tayo nagkamali na ating report. Asahan po ang parte na yan ng silangan ng bansa ay makakaranas pa rin sila ng mas paulang panahon. Kahit ngayong araw po ay makakaranas pa rin kayo na medyo maulan dyan sa may bandang Dayat Camarines Norte or the rest ng silangan ng Bicol Region hanggang Eastern Visayas din at Mindanao area. Dahil patuloy pa rin ang tuloy-tuloy na malakas na atin na easterly trade winds at dahil mas ma-warmer ito ay medyo mataas ng bahagya ang ating above average rainfall. Dahil merong po tayong weak La Nina. May weak La Nina po tayo na nasa negative 0.55 degrees Celsius. So, at least mga minor to moderate La Nina po tayo niyan. At least, ayan o. Under watch La Nina condition. So, medyo mas warmer po ang ating easterly trade wind na pumapasok dito sa atin sa bansa, sa silangan. Asahan po na medyo mas mataas ang average rainfall ninyo sa silangan ng bansa. Until now, wala pa rin kaming naitalang pag-ulan sa dito sa amin sa Caloocan. So, lumalabas maabot lamang ng 40.2 millimeters ang magiging total rainfall namin for the month of January 2025. Dahil huling araw na nga po ng January, so malabo na tayong madadagdagan pa ng pag-ulan for the month of January. Papasok na kasi ang February bukas ng eksakto madaling araw. So 40.2 millimeter po ang magiging total rainfall namin. Hindi umabot sa January average. Ibig sabihin lamang pinakamababa ang January rainfall average namin sa Caloocan compared last year na nasa 114.2 mm ang pinakamataas na naging total rainfall namin for the month of January yan
So, hindi umabot sa average. So, ibig sabihin, mas konti po ang naging pag-ulan namin ngayong January 2025. Outside humidity, 79%. So, halos mataas ang ating outside humidity. Bumaba lang ito ng 4% since last hour. Bahagyang mababa ang atmospheric pressure na medyo bahagyang thunderstormy. Nasa 1,009 hectopascals po and steady ito since last hour. Natiling low tide tayo. So, dahil low tide, mataas po ang magiging pag-alon pa rin natin. So, kung sisilipin po natin yung status ng ating high tide and low tide status, ay aabot sa 1.2 meters po mamayang gabi po ito, mga alas 11 po ng gabi. So wala naman sigurong papalaot ng ganyang oras, madilim yung parte na yan. So wala pa tayong magiging problema dahil ang pinaka low tide mamaya pa pong mga bandang ngayong 10:47 AM po. Yan. So mga ngayong mga kanina kaninang 10:47 nag low tide o minimum low po tayo. So, tumaas man yan ay susunod, maglalaro na yan hanggang 0.3 to 1.2 meters po. Hanggang mamayang bago maghating gabi po. Ibig sabihin naman po ay tuloy-tuloy pa rin yung ating alon base sa ating significant wave height sa ating tropical cyclone assessment monitoring. So, kung sisilipin natin yung significant wave height, umaabot pa rin sa 4 meters ang alon sa silangang baybayin ng ating bansa. Totally delikado pong pumalaot pa rin. Bagamat dito sa may bandang kanluran ng bandang Southern Luzon at bandang Palawan ay medyo kumakalma na po ang alon dyan. Ingat na lamang sa medyo gale force winds dulot po ng daloy ng ating amihan. Pero sa silangan ay delikado pa rin po pumalaot dahil totally umaabot pa rin sa 1.25 hanggang 4 meters po ang taas ng alon. Especially sa silangang bahagi ng Nodo Luzon hanggang Southern Luzon po yan. So, napakadelikado po kahit sa mga medium sea crabs na pumalaot papunta dyan sa may bandang Burnham Rise. Delikado pong pumalaot mga folks, ha? So, lagi tayong nagpapaalala. Siguro dito na lamang po sa looban ng ating bansa, at least medyo nakokontrol po yung alon. Dito sa may bandang lookan natin, wag lang sa may bandang Eastern Pacific. Dito na lamang tayo sa looban ng ating bansa na medyo pumalaot muna. Pero siyempre, medyo sacrifice muna ng konti sa dami ng mahuhuli dahil delikado nga po kung pumalaot kayo ngayong araw dyan sa may bandang Eastern Pacific. Napakataas po ng alon natin. Kasabay pa ng daloy ng malakas na hangin, dulot po ng easterlies, kasabay ng ating northeast monsoon flow pa rin. Ayan, kitang-kita po, delikado po, maabot pa ng 4 na metro ang taas ng alon. Moderate ang ating air concentration, so nasa 67 index po tayo, magmas po tayo dahil asahan po ang thermal inversion. Pababa po yung ating air pollution dahil hindi masyado nakaka-evaporate na mataas yung air pollution dahil nga po sa nagkakaroon ng trap dyan sa itaas. So natatrap po yung ating air pollution. So magiging mababa po ang accumulation ng air pollution. Pagmas po tayo mga folks dahil nasa moderate air concentration tayo, especially dito sa city ng Metro Manila po, ha. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:24 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:54 PM. At yung ating waxing crescent medyo nag-illuminated na po na 4%. So palubog pa lamang po ito. Actually, under moonrise pa rin siya at elevation 52 degrees. So, kaninang umaga po ito, 7:46 AM po ito nag-moonrise at mamayang gabi po ng 7:43 PM ito lulubog. So, bago lumubog yan, makikita na po ninyo yan. So, magandang mag-sightseeing. Hopefully, clear skies po tayo mamaya. Pero dito sa Metro Manila, medyo pangit yung ating himpapawid. Masyadong makulimlim. Halos zero UV index po, o yung solar energy radiation is 1 index lamang. So, napakababa. 55 watts lamang, halos hindi makapenetrate yung sikat ng araw dito sa Metro Manila. Sa atin namang local weather outlook para ngayong weekend, Biyernes hanggang bukas na ng Sabado, patuloy tayong magiging maulap ang maghapon. Tsansa ng pag-ulan, 100% daw. Maaring hindi yan dito sa Metro Manila, maaring sa Southern Luzon yan. Which is binanggit natin, medyo may mga accumulated trough water vapor dyan. At dito naman sa bandang Quezon Province hanggang Camarines Norte, asahan po ang mataas na tsansa na pag-ulan pa rin dyan, ha. Magdala po ng payong at ingat sa posibleng mga pagbaha pa rin just in case. Bukas sa Sabado, magiging partly cloudy daw maghapon at medyo mababa ang tsansa na pag-ulan naman. 16 to 20% naman ang tsansa ng ulanin dito sa Metro Manila o karatig Metro Manila
except pa rin dyan sa may bandang southeastern Luzon pa rin. Makakaranas kayo na mataas pa rin na chance ng forecast ng uulanin. Kaya sa lowest temperature expected maglalaro 31 to 30 degrees Celsius, o 33 degrees Celsius rather. And lowest temperature expected maglalaro 24 to 25 degrees Celsius. Hanggang next week ba, magiging ganito pa rin ba ang panahon? Well, malinaw po sa ating short-term weather forecast po hanggang this coming unang linggo ng February 2025. Patuloy pa rin tayo magiging makulimlim at partially cloudy at asahan ang mga isolated at chances ng mga pag-ulan. Ayun, wala tayong nakikitaan dito na at least mga medyo clear skies. So mostly gloomy po ang ating panahon sa unang linggo ng February. Pero patuloy pa rin tayo na makakaramdam ng malamig na simoy ng hangin. Again, maikli na lamang ang araw ng ating amihan. Approximate siguro hanggang February 15. So, hanggang araw ng mga puso, Valentine's Day ay i-enjoy na po natin ang lamig. Dahil after niya, lumagpas na ng starting siguro February 18 o 16, ay unti-unti nang magde-descend na yan dahil papasok na po sa transitioning to the hot dry season na po. So, i-enjoy na natin. Maikli na lamang ang araw ng ating amihan. Malapit na siyang mamaalam uli. Next year na natin uli yan. O next September na naman uli natin medyo mararamdaman ang pagpasok ng amihan. So, yun na po. Maikli na lamang ang araw. I-enjoy po natin habang napakamaginaw pa ang nararamdaman natin kahit dito sa Metro Manila. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite. Medyo makikita po na halos sa katamtaman ang lagay ng panahon. Medyo gloomy ang parte pa rin ng Northern Luzon. So, medyo mahamog pa rin tayo dyan. At dahil pa rin sa presensya ng ating amihan ay asahan po na mas maulap ang himpapawid. At medyo nagki-clear skies dito sa baba ng kaluran pa rin ng Northern Luzon. So, wala tayo masyadong magiging komento. Magkaroon man ng mga pag-ulan. Mostly, drizzle lang o wisik-wisik lamang ang buhos ng ulan dyan. Kabilang na sa buong bahagi ng Cordillera at Mississipi Region, pababa na yan ng Central Luzon, Pampanga, hanggang bandang Bulacan. Ayan. Expect po mga light drizzle rains po, uulanin dyan sa may bandang Central Luzon. So wala tayong masyadong magiging comment sa parte ng Northern Luzon, Extreme Luzon. Patuloy pa rin kayo makakaramdam ng maginaw o sobrang ginaw na temperatura dyan at maulap na yung papuwid. Dulot lamang ng accumulated na hamog dahil po sa lamig ng ating amihan. Ganon din sa parte ng Central Luzon, pababa na yun ng bandang Bulacan. Kaya makakaranas kayo ng mga ilang light drizzle rains po yan. Parang wisik lang, para kayo nag-spray sa mukha. So medyo presko-presko pa rin kahit na magkaroon ng mga light drizzle rains yan. Kasama na ang parte ng Metro Manila, yan ay magiging makulimlim din tayo. So mostly, partly to mostly cloudy pa rin tayo. Kasama na ang buong Calabarzon area. Pero pagdating din sa may bandang Quezon Province sa Silangan, dyan medyo magiging maulan na. Mula dyan sa may bandang Polillo Islands, General Nakar, Atimonan, Quezon, hanggang dyan sa may bandang Camarines Norte na mas makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Ayan Kasama na ang buong Bicol Region, makakaranas din ng mas maulap na himpapurin at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. So, take-tuk dyan mga folks magdala po palagi ng payong just in case dahil expected ang mga pabugso-bugso ang mga pag-ulan. Mula man sa bahagi ng Mimaropa, mas mainit ang temperatura sa may bandang Mindoro. So, medyo katamtaman ang lagay ng panahon. Partly to mostly cloudy po kayo dyan. Mula dyan sa may bandang Coron, Palawan hanggang Puerto Princesa na yan. Pero mula dito sa may bandang Nara, pababa ng Brooks Point at Batara sa Balabac, dyan ay magiging mas kalat-kalat ang magiging pag-ulan ninyo dyan na may pagkilat at pagkulog lalo na sa isla ng Balabac. Ingat po sa malakas ang pag-ulan na biglang bubugso. So, ingat po dahil yung equatorial trough nag-extend pa rin dyan mula dyan sa may bandang bahagi ng Malaysia. So, nadadamay po ang dulo ng Palawan na nakakaranas ng kalat-kalat na mga pag-ulan. So, mula dito sa ating NOAA satellite imagery, kitang-kita po na magiging mas maulan pa rin ang parte nito ng bandang Bicol Region, especially Camarines Norte at ilang bahagi po sa bandang Camarines Sur sa Bicol Region. At mula sa area ng Southern Luzon, mula Marinduque, Romblon at Masbate, magiging maulap din kayo dyan. Highly concentrated din ang gloomy sa inyo dyan. At mga isolated lang din ng mga pag-ulan ang aasahan. Mahihina lang naman ito, so walang magiging problema. Ganon din sa bahagi ng kaluran ng Panay Island, Negros Region hanggang Central Visayas sa Cebu, hanggang Bohol. Pagsabit naman ng bandang Eastern Visayas mula bahagi ng Leyte, dyan, maunti-unti, magiging maulan kayo dyan. Kalat-kalat po at mga
light to moderate showers po ang madalas na iiral, kabilang nasa parte ng Bohol at hilagang bahagi ng Cebu sa may bandang Bogo at Daan Bantayan. Nagdala na naman ng payong just in case mga folks. Magiging maulan din ang parte ng Eastern Samar, pagmat naglalaro lamang ang pagbugso ng ulan dito mula katamtaman at nagiging gloomy and then mga mahihinang kalat-kalat na pag-ulan, especially dyan sa may bandang Borongan Eastern Samar, pababa ng Mercedes at Guian Eastern Samar. Sa hilagang parte naman nito ay magiging maulap din kayo dyan, isolated lang din ang mga mahihina at katamtamang pag-ulan dyan sa bahagi ng Lawang Northern Samar hanggang sa dulo na yan ng bandang Biri. Pero pagitan kasi ng Biri, patawid ng bandang Matnog ng Sorsogon sa Bicol Region ay medyo magiging maulan din kayo dyan. Mga mahihina at hanggang katamtaman na mga kalat-kalat at isolated rain showers. Mula naman sa bahagi ng Mindanao mula sa Surigao Region, magiging katamtaman din ang mga pag-ulan, light to some moderate rain showers po kayo dyan. Mostly mauulap din ang inyong paligid, expected na magkakaroon ng mga kalat-kalat pa rin ng pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So magdala po kayo ng payong, bagamat hindi naman sobrang kalakasan naman ang magiging buhos ng ulan. Magiging mabugso lamang ang pag-ulan ninyo dyan. Medyo kukulimlim and then biglang papatak ang mga ilang mahihina katamtaman na ulan. So, ganun lamang ang maglalaro dito dahil yung near equatorial trough pa rin, nagtutuloy-tuloy pa rin na nag-accumulate sa may bandang silangan ng Mindanao. So, magiging makulimlim din ang buong bahagi ng Dinagat Island at Siargao Island, the rest ng Caraga area. So, kasama na ang butuan ng Agusan del Norte, pababa na Agusan del Sur, Surigao del Sur, kasama na ang bahagi ng Bislig, dyan sa may bandang Hinatuan, pababa na yan ng Lingig, hanggang Baganga. Yan, correct me if I'm wrong na lamang sa pagbigkas. Kasama din na magiging katamtaman pero magiging maulap ang Compostela Valley, sakop ng Davao de Oro. So magkaroon man kayo ng mga pag-ulan, isolated at mga mahihina at katamtaman ang mga pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog din in the rest ng bandang Davao Oriental lang Mati, pababa ng Governor Honoroso. Bagamat magiging maulap din ang Davao del Norte at City of Davao, pababa na yan ang bandang Kapatagan sa may bandang Santa Cruz, sakop na yan ang Davao del Sur at pababa ng bandang Santa Maria, and the rest ng Don Marcelino na magiging mas kalat-kalat po ang mga light to moderate showers ng Davao Occidental. So damay na ang Jose Abad Santos hanggang Sarangani. Isolated lang din ang naka-indicate sa may bandang General Santos City and the rest ng Sorsogon area mula South Cotabato, Sultan Kudarat hanggang Maguindanao del Sur na rin yan. Bagamat medyo mas moderate naman ang panahon ninyo dyan sa North Cotabato hanggang sa area na Maguindanao. Pero expected ang maya-maya ay magiging makulimlim at mga ilang light to drizzle rain showers. Pero mas mataas po ang humid sa inyo dyan kumpara sa may bandang Visayas. So magdala pa rin kayo ng pananggalang just in case magkaroon ng mga isolated rains. Mula sa bandang Marawi naman at papasok ng Lanao del Norte, magkakaroon kayo ng mga isolated light rain showers din dyan, kabilang na ang bandang Hilaga ng Cagayan de Oro hanggang dyan sa may bandang Misamis Occidental. Katamtaman at maulap din ang parte ng buong Zamboanga del Norte hanggang Zamboanga del Sur. So naka-isolated lamang ang mga pag-ulan dyan na naka-forecast 60 to 70% chance of rain. So pumasok man ang chance na yan, mga mahihina at katamtaman ang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog lamang ang inaasahan sa may bandang Zamboanga Sibugay, pababa ng City of Zamboanga. Kasama na ang bahagi ng Basilan at Tolo-Sulu na makakaranas din ng biglaang isolated light to moderate showers. Anytime pwede rin pumasok ang tsansa ng heavy rain showers dahil nakataas po sa 60% ang tsansa pa rin na uulanin kayo dulot pa rin ng mga extension ng daloy ng near equatorial trough. Ayan malawak pa rin yung near equatorial trough. Sa ngayon ay mas maulan po na matindi ang parte ng Malaysia. Kaya kung may mga Pilipino kayo dyan sa parteng Malaysia mula Kota Kinabalu, pababa ng bandang Banda Seri, ay ingat po sa mga pagbaha dyan sa mga Pilipino natin na nakatira dyan. Pero maganda kasi ang landscape sa area ng Malaysia. So hindi masyado nagiging mabaha sa mataas na bahagi na yan ng Malaysia. Pero sa kapatagan yan ay according sa mga balita, nagdudulot na raw ng pagbaha sa ilang areas ng kapatagan ng Malaysia. So, ingat na lamang sa mga kababayan natin dyan. So, the rest, ang buong bansa, mostly gloomy po tayo and partly to mostly cloudy ang umiiral sa halos buong bansa. Mga pag-uulan, madalas mahihina at katamtaman lamang, kita rin naman sa satellite imagery na ating ginagamit. Ayan So, mostly mga light to moderate showers ang mas madalas na iiral ngayon sa bansa ngayong weekend.
Wala pa rin tayo inaasahan na anumang pamumuo ng sama ng panahon, mostly equatorial trough lamang at mga pag-ulan dulot pa rin ng stilis na sumasalubong sa ating amihan. Kaya patuloy pa rin tayo makakaranas sa unang linggo nga po ng February na mga kalat-kalat na pag-ulan, mas maulap na himpapuin at mas mahamog naman sa bahagi ng extreme Northern Luzon. So wala tayong masyadong komento pa rin. Maging sa ating mean sea level pressure, wala pa rin tayong magiging komento. High pressure area pa rin ang iiral sa bahagi ng Luzon area kasama ng Metro Manila, lalo na sa extreme Northern Luzon. Maabot pa rin ng 1,012 to 1,018 hectopascals yan. Sa unang linggo po yan ng February. Hindi kagaya sa bandeng Southern Mindanao na naglalaro sa 1,006 to 1,008 hectopascals lamang. Kaya mas mataas po na nabubuo dyan yung mga trough o surface trough na nagbubunsod po ng mga pag-ulan sa may bandang Southern Mindanao area. So wala rin tayo masyadong komento sa anumang tropical wave, maging sa mga computer models pa rin natin na patuloy pa rin naiiral ang ating near equatorial trough na magpapaulan sa bahagi pa rin ng Mindanao at eastern portions ng ating bansa. Sa may bandang kaluran ay patuloy pa rin tayo, despite na maulap, partly cloudy, pero mas drier naman ang umiiral sa kaluran bahagi pa rin ng ating bansa. So wala tayong magiging komento sa iba't ibang mga computer models na ito dahil wala naman tayong namamataan na anumang tropical wave hanggang sa unang linggo nga po ng February. So diretso agad tayo sa ulat lindol. Yan ay medyo kumakalma na rin yung malakas na pag-alon since yung bandang kaluran kasi medyo kumakalma na rin ang alon dyan. Hindi kagaya sa may bandang silangan nga po na mas malakas pa rin, umaabot ng 4 meters. So base sa ating seismic detection, may mamahihinang pagyanig ang nadedetect na aking seismometer, lalo na ngayong 9:22 o 9:23 AM. Yan, medyo may mahina. Siguro mga around 4, magnitude 4.0 o 3.5 ang approximate ko dyan. Well, kung ikukumpara natin o ikukonfirm natin sa seismic events mula sa data feed ni PBOX, meron nga po tayong ilang magnitude 4.0 na initala. Mula kaninang 3:48 AM nagkaroon ng pagyanig sa may southwest ng Mati City, Davao Oriental po yan, magnitude 4.4 po na may lalim na 57 km depth. At nitong 9:20 AM nga po, which is binanggit nga po natin, ayan, na-detect sa aking seismograph. Naganap ito kaninang 9:20 AM to be exact, base sa data feed ng short period seismograms ni PBOX, na may magnitude 4.1 po ito na may lalim na 14 km depth, dyan sa may bandang southwest ng Bangi, Ilocos Norte. So, dyan po yan sa kalupaan ng Ilocos Norte. Maaring mahinang pagyanig ang naramdaman ng mga taga-Ilocano, mga Ilocos, mga taga-Ilocano dyan dahil 14 km lamang ang epicentral depth niya. Ingat at medyo alisto po tayo just in case may mga aftershocks po tayong namamataan. Bagamat nasa magnitude 4.1 lamang ito. Probably medyo may malapit siguro na surface na ayan, ng fault line sa may bandang West Ilocos Fault na maaring gumalaw at na-compress dito sa isang fault line sa Ilocos. Yan, yung West Ilocos Fault System. Yung dalawa siguro niya medyo bahagyang gumalaw kaya nagkaroon ng mahinang pagyanig sa may Bangi, Ilocos Norte. And so far, wala naman sumunod dyan sa may Bangi na aftershock so far. Kalimitan ay Abra na at Batangas na. At mga mahihinang pagyanig na po ito na mas marami mula kaninang madaling araw. So lumalabas ay mukhang aabot na sa 1,000 ang ating total earthquakes. Kung sisilipin natin ng historical earthquake ngayong araw o huling araw ng January 2025, yan, kung bibilangin natin ay nasa 997 total earthquakes na po tayo. So baka bago maghating gabi, lalagpas pa yun ng 1,000 earthquakes mga folks. So ibig sabihin lamang nito is umabot pa ng 1,000 o mahigit sa 1,000 ang magiging total earthquakes natin for the month of January 2025. 997 dito is magnitude, 951 dito is magnitude 2.0 pataas, 40 sa magnitude 4.0 pataas, at nanatiling 6 ang ating magnitude 5.0. And so far, matatapos ang January 2025, ay wala naman tayong naitala na at least magnitude 6.0 pataas. So medyo good news na rin po yan kahit papaano. Pero siyempre, hindi pa rin mawawala ang alisto natin dahil lalo na sa may bandang Visayas, Mindanao, na nasa mahigit 730 ang total earthquakes kumpara sa bandang Luzon na nasa mahigit 260 lamang ang cluster na total earthquakes. So
Sa mga katimugang parte pa rin ng ating bansa na mas magiging maingat pa rin po kayo dyan dahil kayo ay may mas maraming cluster ng mga pagyayanig, mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa huling araw na ng Biyernes ng January 31, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa huling araw na ng Biyernes ng January 31, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit ang mga anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi na inasama ngayong tanghali sa ating report. Well, constantly ay patuloy pa rin ito mga karanas na maginaw na panahon. Gloomy, yan, kadalasan. At maulan pa rin sa silangang parte ng ating bansa. At visit naman sa ating website sa gusto malaman ng pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.